naging mainit po na usapin kanina itong isang opisyales ng Philippine Army na kung saan tinanggal daw po sa pwesto dahil daw po sa umano'y pagbawi ng suporta kay PBBM, mga kababayan. So ngayon, sinasabi nung iba, lalo na ng mga DDSet, oy grabe naman yan, nag-post lang ng pagbawi ng suporta, pag-withdraw ng suporta kay PBBM, tinanggal na agad. Alam nyo mga kababayan, may mas malalim palang dahilan yan. So ngayon, eto, pag-usapan natin. Anyway, i-play muna natin. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Lingao. Bok, sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na Eto kasi nakakapagtaka dito mga kababayan Alam naman po natin na yung ating mga kasundaluhan dapat hindi po sila partisan. Ibig sabihin dapat yung kanilang sinusuportahan, yung kanilang mandato at sinusunod mga kababayan yung konstitusyon, yung saligang batas at dapat ang ipinagtatanggol nila yung mga kababayang Pilipino po natin at hindi po dapat sila basta nagpapakita ng emosyon pagdating po sa politika. Lalo na nga mga kababayan, at sila, alam naman po nila yan nung sila po ay pumasok sa trabahong yan na talagang dapat hindi po sila partisan. At dapat marunong po silang sumunod sa kanilang Commander-in-Chief. Ngayon mga kababayan, ituloy pa natin kasi lantaran daw po na nagpahayag ito ng pag-withdraw ng suporta kay PBBM. At yan daw po yung hinihinala na naging dahilan para daw po matanggal siya sa kanyang serbisyo. Pero mga kababayan, may mas malalim pang dahilan yan. Ituloy pa natin. We have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts. Pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binaba na o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao. At least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit papano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng Training Development Center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the Army is acting so fast on this matter. Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular. Ay, shoutout po kay shoutout po kay Ate Judy Tanaka. Mega love shoutout po Thank you po Yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong article. Article 63 of the Articles of War, ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly. Kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Maaari nitong mangyari a possible dismissal from the service and whatever. Baka sabihin na naman ng mga DDSet, ginigipit na naman. Ito pong si Mongao. Maliwanag naman mga kababayan na si Mongao din po ang gumawa ng ganyan sa kanyang sarili. Kasi nga, unang-una, dapat alam po niya sa kanyang sarili na dapat hindi po sila nakikialam sa issue po ng politika. Lalo na mga kababayan, at maliwanag na napakainit po ng politika dito po sa ating bansa. Ngayon parang ang dating kasi mga kababayan, nung nagbitaw po siya ng pagsuporta kay PBBM, sinasabi niya na walang kakayanan ng presidente mga kababayan na mamuno dito po sa ating bansa. Kaya po siya nagbitaw ng pagsuporta kay presidente. Which is hindi naman po makatarungan yon dahil
aminin man po nila o hindi, ang commander-in-chief pa rin po nila ay walang iba kung hindi ang ating mahal na presidente. Anyway, tuloy pa natin. Whatever punishment a court martial may decide in this particular case. So, yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003, kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect, that was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but it's the first time this is happening to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at whether this would have any consequence doon sa, number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod. Because this supposed post is being shared around widely by other people, including retired General Romeo Pocis, who, of course, you do know, has been charged with incitement. Sinong pupusta sa akin, mga kababayan, na re-recruitin ito ng mga DD-shit? Sinong pupusta? Ano po na ito pong tawag dito? Ito pong natanggal na ito sa pwesto na isang tawag dito, isang opisyal ng Philippine Army, pihado hihikayatin po ito ng mga DD-shit, mga kababayan, na magsalita ng laban po sa gobyerno. Sinong pupusta dyan? Diba, mga kababayan? Kasi si Malutiki yan, nagparamdam na eh. Inciting to sedition. So baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Ed Lingao, live mula sa TV5 Media Center. Kasi nga, mga kababayan, kung titingnan nyo, siguro sasabihin ng iba dyan, ng mga DD-shit, na grabe naman yan. Nag-withdraw lang ng suporta kay PBBM, tinanggal na agad. So ngayon, alamin natin, mga kababayan, yung mas malalim na dahilan yan. Kasi may nakita po tayo, mga kababayan, na mismong tawag dito, may nakita po tayo na mismong video galing po dito kay Sir Yayam Dizon, na kung saan nga, mga kababayan, talagang ipinaliwanag po niya dito yung posibleng dahilan o personal na tunay na dahilan kung bakit po, mga kababayan, nangyari ito dito kay kay Mongao. So ito, i-play po natin, mga kababayan. Mga kayayam, meron palang problema itong Colonel Mongao neto. Na nagpapanggap na o nagsasabi na nag-withdraw siya ng suporta, personal support sa ating Pangulo, no? Meron palang behind, no, sa pag-withdraw niya, no, sa ating Commander-in-Chief, si President Bongbong Marcos. No, na-bypass pala ito sa promotion. Yun pala, kaya tama pala yung sinabi ko sa post ko. Mukhang may kinalaman sa promotion dahil matatanda nyo, nakaraan lamang nagkaroon ng promotion na event dyan sa Malacanang at dito linggo lang yun, no? Tapos biglang halos kasunod itong ginawa nitong Colonel Mongao na to. So parang ang nangyari dito, hindi ata na-promote, mga kababayan, ito pong si Colonel Mongao. Kaya po nag-ingay sa social media, siguro masama ang loob, nag-post, mga kababayan, ng withdrawal of support laban po dito kay PBBM dahil lamang po sa hindi na-promote. Ang problema, ginagamit ng mga maisug na mga kampon ni Duterte ang ginawa nitong Colonel Mongao, no, para sa kanilang sariling narrative, no? Pero ang may lumabas na sulat mula kay Puso ni Bok, no, isang page, no, ng mga sundalo, kung saan sinasabi na noong pa daw kadete itong si Colonel Mongao, talaga reklamador na to, laging may reklamo, no, sa kanyang mga ginagawa sa AFP, sa kasundaluhan, no.
At nito lang recently, no, sa pagtuturo niya sa mga estudyante, meron daw sinasabi tungkol sa alien. Darating daw mga alien dito sa ating bansa. No? So parang may ganun. Oo. Hindi alien na galing sa ibang bansa, hindi Chinese or what. Alien na, literal na alien galing sa outer space at pupunta sa Pilipinas. O ganun daw sinasabi sa mga estudyante niya. So parang ang nangyari dito mga kababayan na ayaw ko man sabihing nahawaan pero parang gano'n na rin mga kababayan. Diba baka nabigyan ng kaunti ni Kiko Barzaga kaya siguro nagkakaganito na kung saan talagang iba na po ang sinasabi at ginagawa at ikinikilos base po sa sinasabi ni Sir Yayam Dizon. Kasi nga, ikaw ba naman mga kababayan, sige nasa serbisyo ka tapos ikikwento mo sa mga estudyante mo na papunta ng Pilipinas o papadating ng Pilipinas yung mga alien. So ibig sabihin may problema. Di po ba mga kababayan? May problema sa pag-iisip. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. So parang nagkaroon na rin ng psychological problem, ano? So kaya siguro hindi na po promote dahil may diferensya, may nakikitang diferensya ang AFP as an institution at hindi dapat ma-promote bilang general. Kaya ayan, kaya pala, no, meron palang behind o story behind sa kanyang pagrarant o kanyang sa tingin niya mga kababayan, sino ang nakahawa? Sa palagay nyo, marirecruit ba mga kababayan ang mga didiset ito? Kasi kung naniniwala sa alien, pihado mga kababayan na baka marirecruit ito ng mga didiset. Kasi yung mga didiset naniniwala na si Sara Duterte ang pag-asa ng Pilipinas. Ano po, baka nga mamaya maniwala na si Sara Duterte superhero na at lalabanan yung mga alien. Kasi mga kababayan, kung ganyan po ang iniisip ni Colonel, mukhang iba na po. Iba na po mga kababayan yung kanyang mundong ginagalawan. Kasi pagka mga ganyan mga kababayan, mukhang papunta na sa ano. Kasi panawagan natin nung nakaraan kay PBBM na lakihan. Lakihan yung mga pasilidad na may kinalaman po sa paggamot ng isipan ng tao. Anyway, tuloy pa natin. Pagsasalita sa social media. Kaya lang ang problema, no, nagagamit nga siya ng mga kalaban ng ating pamahalaan. Especially mga destabilizers, no. Katulad nila Mike Defensor, yan si General Pokis, no, may mga post agad sila, no. May kanya-kanya agad silang post, no. Si General Pokis sabi pa nga mabuhay daw ang mga sundalong may dangal. Wow, big words, no? Sundalong may dangal. At sila yon, sila yung sundalong may dangal, no? Mukhang mali. Palagay ko sundalong hangal. Tama. Ano sa palagay nyo mga kayayam? Tama ba ako? Comment lang kayo dyan, no? At pakishare lang itong aking video. Salamat! O ayan, yan yung posibleng malalim na dahilan mga kababayan kung bakit nawala po sa natanggal eto pong si Monggao. Kasi nga, talagang iba na po mga kababayan yung ginagawa at iba na rin po yung sinasabi. At ang malalim po pala nitong dahilan, hindi po ata na-promote. Kaya kaya naglabas ng sama ng loob laban po sa kanyang Commander-in-Chief. Ngayon, ang isa pa dito mga kababayan, kung titingnan po natin, patuloy po siyang ginagamit at patuloy na siguro magagamit ng mga DD-set laban po sa ating gobyerno. Kasi sinamalutikya, naglabas ng pahayag patungkol po dyan na kung saan ipinagmamalaki daw po nila ito daw pong colonel na ito na nagbitaw ng suporta o nag-withdraw ng suporta kay PBBM. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, tama lang ba ang ginawa po sa kanyang na kung saan tinanggal po siya mga kababayan sa kanyang siguro sa kanyang posisyon, kasi maliwanag naman na sinasabi na ito daw po ay tinanggal. Sa tingin nyo, sa inyong palagay, tama lang po ba ang naging pasya ng kanyang pamunuan na siya po ay tanggalin mga kababayan dahil nga po sa kanyang ginawa na pagpo-post ng kung ano-ano mga kababayan at dahil na rin po sa kanyang nagiging attitude mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan.